Here we go. Let me lift you up. We'll go right to the top. Let the sun come up. Together we can fly. All our hearts collide. Stay here by my side. I say we jump, we fly. We reach out to the sky. And it goes on and on and on and on and on. And we go on and on and on and on. And it goes on and on and on and on and on. And we go on and on and on and on. We're gonna fly high, be alive. Yeah. We're gonna fly high, be alive. We're gonna fly high, be alive. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang umaga po sa inyong lahat. Lalo na yung mga nandito sa ating studio, yung mga nanonood, at kay Ana at kay Susan. Muntik mo na nakalimutan pangalan ko, tita. Hindi, for dramatic effect yun. Okay. Oh, bakit ba kayong dalawa naka-shades? Ako hindi. Siyempre, summer! Sana sinabi nyo, nagbikini sana ako. Tingnan niyo ako si Susan ngayon. Tingnan mo naman kung gaano ka-sexy. Oh, choo! Palakpakan niyo na! Testimonial! Testimonial! Teka. Shades ako ulit. Happy Sunday sa inyo! At oras na naman para sa isang show na hatid ang mga istorya at kaalaman sa kalusugan, lalo na ang mga testimonya tungkol sa karamdaman. At dito po sa Be Alive, gusto po namin bigyan ng pag-asa ang ating mga kababayan na may iniindang karamdaman. So malaki po ang gagampan ng papel at ginagampan ng papel ng Laminine. Tama ka, Susan. Sa totoo lang, marami na tayong nakilala dito sa programa. Mga mabibigat na sakit, subalit, marami na ang nakarecover at halos may tuturing na normal ang kalusugan muli. Marami sa kanila ang nag-share ng kanilang experiences, mga hirap na dinadaanan, pero sa bandang huli, lahat ito ay kanilang na-overcome at masasabing halos gumaling na nga. Gaya na lang ng isang stroke victim natin, no? Ngayon po, magbibigay siya ng testimonial dahil talaga pong milagro ang nangyari po sa kanya. So, eto po siya at ating kilalanin. Halos gumuho at nabago ang kanilang mundo nang ma-stroke ang padre de pamilya ng mga Espenya. Paano na kami kung mawala siya? Kaya po kahit ano po, ginagawa ko para sa kanya. Si Mr. Tony Espenya po, asawa ko po siya. Na-stroke po siya ng July year 2010. Bali, 3 po yung anak namin. Sa pagkasakit po niya, marami po nabago sa amin. Ako po ang tumataguyod dahil nga nagkasakit po ang asawa ko, hindi po siya makatayo. Nandun lang po, nakahiga lang siya. At pinatetherapy ko naman po sa Medical East Avenue po. Pero hindi pa rin po nanunumbalik yung kanyang paglalakad at pagtayo. Problema sa pera, pati na sa mga gawain. Yan ang dulot ng sakit ni Tony. Dati po, mainitin po yung ulo niya, hindi po siya kumikibo. Ultimong po, nagagalit sa mga anak namin. Nakahiga lang po siya, pagka pinapaliguan ko po siya, talaga pong ang bigat ng katawan niya, nahihirapan po ako. Talagang pinipilit ko po talaga na mapaliguan siya, kaya talagang binubuhat ko po siya kahit na hindi po siya nakakalakad. Ang mag-asawa, labis na nag-alala sa nangyari. Takot ako. Wala ka pamilya ko. Walang anak buhay. Kawawa. Naiiyak ako kasi naaalala ko yung nangyari sa kanya. Talaga pong iniisip ko, huwag po siya kunin ng Panginoon kahit na nagkasakit siya. Kasi mahal na mahal ko po siya.
Napalitan ng pag-asa at kasiyahan ang problema ng pamilya. Ang dahilan, ang pag-inom ni Tony ng Laminine. Sa pamamagitan po ng pag-inom po niya ng Laminine, malaking tulong po sa kanya na siya po ay gumaling. Lahat po nabago na sa kanya. Pwede na pong tumakbo, ngumingiti na po, lahat po nagagawa niya, pati yung left hand niya, naitataas na po niya. Halos nagagawa na niya ang karamihang kilos niya noong bago siya ma-stroke. Lahat ng yan ay nagsimula nung uminom siya ng Laminine. Hindi ko kaya ako. Ngayon, ito na. Ngayon po, ako na po nag-prepare ng aking almusal. Pagluto ay itlog, sinangag. Masaya na po ako ngayon. Dito na ulo ko. Umaasa ang pamilya Espeña na muling babalik sa normal ang kanilang buhay sa tulong na rin ng Laminine. Thank you, Lord. Thank you sa Laminine. Wow! Nakakagulat talaga ang ating nakita. Stroke victim na muling nakakilos ng maayos matapos gumaling. Mula sa pagluluto, pagbabasa, pagsusulat at pati na rin sa pagtuturo sa kanyang mga anak. Iba't ibang gawain niya sa bahay. Muli na naman niyang nagawa. I hope lahat ng mga nadadali ng stroke ay makarecover muli gaya ng atin napanood. Pwede talaga mangyari yan. Tsaka syempre, malaki po ang naitutulong sa katawan ng Laminine. Lalo na sa mga stroke victim natin, ang dami na talagang nakita eh. No? Actually, uncle ko rin, isa sa mga stroke victim na talagang natulungan ng Laminine po. Abangan niyo po ang aming pagbabalik dahil konsultasyon sa mga eksperto ang susunod. We'll be right back! We're gonna fly high, be alive. Good morning ho, Dr. Arlie. Salamat po ulit sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon sa Be Alive. And si Dr. Edelberto Alvarado. Is the President Susan of the Philippine Institute of Natural Medicine. Ang tanan nga taga Cebu, sa Visayas ug Mindanao nga nitanaw sa TV, mao ni karon ang presentation nga inyo makita ang Laminine, ang usa ka importante kayong information nga among isay-isay kanamuntaga. This is the information that you should know this morning about the miracle of Laminine. Tinuod po, tinuod. Tinuod gid. Hindi ko naintindihan nyo, pero tinuod. Susan, we have to discuss with our doctors na nangyari dito sa ating kay Mang Antonio, no? He was bedridden for 4 years. 4 years ba, no? Hindi na siya makatayo, wala na. And then after taking Laminine, sa sandaling panahon lang ay nakakabangon na siya. Lahat po na nakita niyo sa BTR, grabe talaga, Susan. Kaya niya magluto, lahat nagbabasa na siya, nagsasalita na rin po. Can you explain, Dr. Arlie, what's the reason for this, no? I am not surprised kasi una, ang katawan natin, laging nakapokus po yan sa recovery. In fact, it is more difficult to get sick than to stay well because the body is always moving towards wellness and health. Yan ang sinasabi natin paulit-ulit yung homeostasis o kaya adaptogenic function. Kaya lang, ang malungkot, hindi nga minsan, madalas hindi natin nabibigyan ng suporta yung katawan para makapag-recover siya. The ingredients from Laminine, which comes from a 9-day-old fertilized chicken egg, that could be the trigger to help the body speed up its recovery. Kaya maganda ang resulta niya. Ganun ho ba? Wow, amazing. Hindi ka panipaniwala kung minsan pero tama, it makes sense. Well, anyway, Susan, may doktor tayong galing Cebu, no? Doctor, may explanation po itong Laminine na maganda, yung fibroblast growth factor. What is this fibroblast growth factor, ho? Itong fibroblast growth factor, isa ito sa top of the line na basement formulation galing sa basal na lamina. This is itong una sa lahat na bago gawin yung ibang cells ng katawan. In the 9th day, ready na for
embryonic production, yung itlog, ni-harvest ito na enriched na siya, ready na. Which means the DNA, the RNA, amino acids, and everything is ready. Ayun. Di mo ba kaya, Doc, sabi po nila, is like, actually, di ba, yung subcellular level daw. Parang nano pa siya. Parang mas below the cellular level. So Tama before, po ba yun? wala pang embryo. Oho. At saka siyang parang nagbibigay ng transcripts. Opo. Transcripts or information anong dapat gawin because actually immune system and your body is like creating a building. Opo. This laminin molecule acts as a general contractor with all the architects, civil engineers, and carpenters, and everybody around. Ayun. Ikaw, your body is like this building. Opo. If you're an old man, like an old building. Opo. Ang trabaho ng Laminin is to conduct structural, cellular retrofitting Ayun. of that existing building to bring it back normally. Dr. Arlie, sinasabi nila na yung laminine ho ba, stem cell ho ba yan? O ano ho ba yung laminine po? Una, hindi siya stem cell kasi kinuha siya sa 9-day-old fertilized chicken egg. Yung ingredients that will create life, yung sinasabing PESE, proto-embryonic stage extract. Ibig sabihin, before embryology will take place. Yun ibig sabihin ng proto. Magde-develop pa lang yung embryology o kaya embryogenesis, kinuha na siya extract. When? Before it will develop. So yun yung PESE, proto-embryonic stage extract. That must contain ingredients that will create like what our doctor said, to create the cell. So before the cell is created, nandun yung mga transcripts sa RNA, sa DNA, andun lahat yung mga kodigo. Ngayon, kinuha natin yun, nilagay natin sa capsule, and that will support, enhance the body function. So, according to the researchers, it will stimulate the hypothalamic pituitary adrenal gland axis. Di lahat na. And then yung FGF na trigger is present in almost all cells of the body. That's why that explains why the repair, the maintenance, and the building of the body is very pervasive. So pag may sakit ang tao, lalong kailangan niya yun. Kung healthy siya, delay aging. Yun ho, fibroblast growth factor. Yun po ba yung pinaka-responsible sa mga stroke victims? Yung stroke nangyayari, there is a problem in the electricity Opo. ng katawan. So, most of the time, start kalahati, wala nang non-functional. Parang grounded na yung katawan mo. Wow. So, yung fibroblast growth factor galing ng laminine, tutulong yan na ma-incorporate, i-rewire ulit yung katawan mo. Bigyan siya ng new instruction dahil it starts with the pituitary. Marami po mga stroke victims na mga na-encounter namin. They start to have feelings, di ba? If the person had a stroke, ibig sabihin nun, nagkaroon ng lack of blood supply sa brain cells, namatay o humina ang certain cells sa brain, and ang corresponding cells nun sa body, let's say hindi makalakad, hindi makasalita, ay naapektuhan. Eh kung na-repair yung cells o na-enhance ang cellular function, so magkakaroon nga ng recovery. Actually, doctor, ang mama ko galing sa States nandito, no? And ang number one na problem niya yung makalakad, no? Tsaka yung pain. The last 4 days, nag-continue na naman siya ng laminine and hindi na siya nagte-take ng painkiller at tsaka mas maganda na yung paglakad niya. Palakpakan po natin. Thank you, Mama. I love you. Thank you very much. Dr. Arlie, ano ba talagang nagagawa ng Laminine para makatulong sa mga tao nagka-stroke? Yung ingredients ng laminine which came from the egg, kung may sakit ka, may pag-asa ka, lalo na pagka na-stroke ka. And then, kung wala ka namang sakit, obviously, it would help delay the aging process. Yung ba sabi nyo, every hour we are aging. If we will talk about aging, for example, we know we get aged every year. As the Age years go by. doesn't matter. Yeah. Ngayon, ibig sabihin, tumatanda tayo buwan-buwan, tumatanda tayo linggo-linggo, araw-araw. Di ibig sabihin, tumatanda rin tayo ora-ora. So, you might as well delay the aging process every hour. So, if you take, let's say, 3 capsules that can be good for 8 hours, so since 24 hours, the 3 capsules every 8 hours. So 3 capsules 3 times a day. I feel that could be a good formula to help delay the aging process. My name is Dr. Eskeland from Norway. I'm here to share some of the results we have obtained using young tissue extract in studies. Young tissue extract
for short we call it YTEs, is the new formed material from incubated eggs. Those eggs are of course fertilized. The young tissue extract actually increases the sexual hormone level in people with low testosterone or sexual hormones levels. We also find that using young tissue extract, we have a lower body production of stress hormone. The building materials for stress hormone as well as sexual hormones are identical. It's derivative from cholesterol. And on that pathway, on the production, I would refer it to a shunting effect. We get the production toward the sexual hormones instead of the stress hormones. I'm here specifically referring to cortisol, the major stress hormone in the body. We can associate that to, I believe, very much to the stress hormone. The body produces less stress hormone, especially cortisol, and we know that cortisol has many catabolic or negative effect on several criteria of like life quality aspects. We realized that the stamina is increased, also the energy, and go further there, we realized that the self-esteem and the more psychological aspects are very much improved on people using daily supplement of YTE. It's made in Norway. We are very fortunate in Norway. It's one of the few countries in the world that we can guarantee the product being salmonella-free. It's made at the place Mysen, a smaller place in the east of Norway. No, the YTE is not produced from regular breakfast eggs, as you say. It's made from fertilized, partly incubated eggs, and it's very limited amount of the egg content that is following the YTE. This is the new formed material made during the incubation time. We know that eggs are rather rich in cholesterol, but here we only use the young tissue extract represent only the new formed material made during the early incubation of the eggs. So there is absolutely no cholesterol in young tissue extract. Maraming salamat po, Dr. Alvarado, Dr. Imperio. I know you've been with us for several episodes. Ang mga audience po natin, televiewers, are very, very happy. Babalik po ang Be Alive. At ang Be Alive po ay hindi lang po tungkol sa kalusugan, kung hindi rin po tungkol din siya sa kabuhayan. At pagbabalik po namin, bibigay po namin sa inyo si Mr. Olan Ignacio and no other than Susan Barlin. We'll be right back. We're gonna fly high, be alive. Ngayon po ay meron po tayong bisita, si Olan Ignacio. Gusto po nating maipakita sa lahat ng ating televiewers, sa ating audience, na ang Laminin po ay hindi lang po nagdudulot ng solusyon sa kalusugan, kundi po pati sa kabuhayan. Ang prueba, Olan Ignacio. Maraming salamat po, Ma'am Susan.
Naalala ko, Ma'am Susan, one day nung nag-uusap tayo sa Ortigas, I was really in love doon po sa inyong programa kung bakit nyo po dinala rito ang Lami 9, especially for the livelihood program para tulungan ng ating kababayang Pilipino maging ang OFW. Naalala ko rin at natutuwa ako dahil sa isa ka doon sa mga tao na nakaintindi at nag-appreciate na kailangan ng bansa natin ng isang solusyon para maiangat ang karamihan ng ating kababayan na magkaroon ng mas maraming middle class. Napaka-importante ho nung gagawin ninyo at naniniwala ako naguguhit kayo ng isang magandang kasaysayan. Napunta na ako sa iba't ibang bansa, lalo na ho nakakalungkot yung ating kababayan na OFW sa Hong Kong, Singapore, napakaliit lamang po ng sahod. At nakikita ko sa programa ng Lami 9, hindi lamang po sila huhusay sa kanilang katawan o gagaling, maging po sa financial aspect. Tama. Alam mo ba, Olan, na ang mga OFW, ang number 1 na suliranin niyan ay depression? Pati po yung mga seaman natin, yung mga marines, Yes. alam mo, bago sila pumanik ng barko, ang kanilang physical exams healthy. Pero 3 months, ang attrition rate ng mga seaman, napakalaki. Dahil yung depression. Ang Lami 9 maganda sa depression. Yeah. Diba? Yun nga po, maaring makatulong tayo sa larangan ng kalusugang pangkaisipan at naniniwala po ako, ito rin ang magiging dahilan para muli silang bumalik dito sa ating inang bayan. Naalala ko ho, no, ng mga kababaihan ho natin lalo na sa Hong Kong, yung iba po nagtatrabaho mula Lunes hanggang Sabado, tapos yung Linggo po naman nagkukudkod pa rin sila ng sian ng may sian. Oo, naku naman. Kaya tapos, ang masakit pa nun, pag uwi nila, after their contract, no, is like, wala ring naipon. Yes. Itinulak sila ng pagmamahal para lumabas ng bansa, subalit yung dahil sa paglabas nila ng bansa, unti-unting nasisira ang pamilya, pati ng kabataan, mga anak nila, minsan po ay hindi po nagtatagumpay. Yun ang nakakalungkot. At nakakalungkot nito, magkano lang sweldo nila pagdating sa Hong Kong, more or less 25,000. Pagdating sa Singapore, more or less 15,000. At ang mas nakakalungkot sa Middle East, more or less 12,000. Ikaw yung number 1 na gusto kong ipakitang halimbawa sa ating mga televiewers, Olan, More or less, milyon na po yung kinita ko rito. Imaginein ho ninyo, nung nagsimula ako rito, sinanla ko po ang aking porselas sa inyo na ginto. At ang maganda ho nito, sa loob ng 9 na buwan, ako po ay, yun po, livable na po. This coming April po, titira na po ako sa aking bagong townhouse. At yung tinatawag na condo po na isa pong livable din po. Ayun nga, mayroon nga nagsabi sa akin, kadarating ko lang galing ng Indonesia. Sabi nung isang tao doon, ang laki ng kaibahan ni Olan ngayon. Makikita mo talaga yung confidence. Kasi yung pag-share ng Lami 9, yung confidence na makikita mong yung natulungan mo, darating sa'yo nagpapasalamat. Dahil gumaling siya, you've touched their life. So Olan, dahil itong second season natin, gusto ko talagang ma-share naman yung opportunity sa mga ating televiewers, no, para sa kabuhayan at maituloy na yung livelihood program natin. And paano mo masasabi o may share naman sa ating televiewers ang success story mo? How did you make it? Una ho, maraming factors. Una, yung pangalan pa lang ng kumpanya mo, Forever Rich na. Ibig sabihin, your mindset for each one of us is what? To be rich. Yung factors po to evolve our life is, one is education. Ang sabi nga ho ni Derek Bok, former president ng Harvard Society, if you think education is expensive, try ignorance. Kailangan ho natin ng adult learning at nandito po rin yung tinatawag na environment. Through education, mababago yung environment and then the last is experience. Now, based on experience ko rito, walang tinatawag na hard selling being a distributor. Automatically, yung tao kung tumikim ng product, siya po mismo ang naghahanap. Yun po ang kagandahan dito. Tama. And bukod doon, nagbibigay pa yung programa natin ng iba't ibang training. Training is so expensive. In fact, nagpupunta pa ako sa ibang bansa para matuto. Pero dito, ang maganda ko rito, yung experience ng mga successful na tao, iba-iba, tinutulungan tayo kung paano natin gagawin ng tama. That's the beauty of Forever Rich here in Lami 9. Yes, very good. Sa akin po, ito po ang aking tamang paraan na magagamit ho ng Lami 9. Naniniwala ako, turuan mo ang tao na mangisda sa modernong pamamaraan at dalhin mo siya kung saan maraming isda, tinulungan mo siyang mabuhay ng mahabang panahon na masaganang buhay. Tama! Tama!
And then the beauty of Life Farm, the Laminin, and the Forever Rich, ulitin ko ulit, yung pangalan pa lang Forever Rich na eh. Why? Kasi dito, ang dami ko ng partners dito na distributor. Katulad ko, nakabili na rin ho ng bahay, ng condo po. Yung iba po ay nakabili ng kotse. Na-upgrade, hindi lang health, kundi pati yung financial aspect, pati yung tono ng isip nila, kakaiba na ho. Sa atin, dalawa ang mapupunong bank account natin. Yung sa taas at saka yung sa baba. Eh yung ATM nung sa taas, 24/7. Yun ang mas diba? matindi ho. So, napakaganda po at mula po ngayon, sa susunod po nating episode, magkasama po kami ni Olan Ignacio para po ipa-share din sa inyo ang iba't ibang kwento at istorya at karanasan ng mga ating ibang distributor po. Matutuwa po kayo at sino po sa inyo ang may mga suliranin sa kabuhayan. Hindi lang po para sa kalusugan ang Be Alive, kundi Be Alive din po sa kabuhayan. So when we come back, magkakasama po natin ang stroke victim. Mapapanood po natin siya sa pagbabalik ng Be Alive. Maraming salamat po, Ma'am Susan. We're gonna fly high, be alive. Ito po ang ating panauhin, si Tito Antonio, Susan, Tita Maggie. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Tito Antonio. God bless you. Sana po tuloy-tuloy po ang paggaling, okay? Salamat po. Okay, so natutuwa po ba kayo sa Laminin? Po. So, sa palagay nyo, blessing. 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 Okay, we hope na naging informative at inspiring ang aming palabas ngayon. Kaya naman muli namin kayong aasahan sa susunod na linggo. Well, information on health, pati po sa inspirasyon at kabuhayan, KKK, kaunlaran, kabuhayan, kalusugan, dito po sa Be Alive. And before anything else, salamat po sa Aquabest. When you found the best, who cares for the rest? Yan, I love you guys! Dito yan lahat sa Be Alive would like to thank the following: